Akala ko, buo ang pamilya namin, pero ang di ko alam, kinukutsaba na pala ako ng asawa't biyenan para sa mana. Narinig ko mismo ang usapan nila sa sala, kung paano nila ako paalisin at hatiin ang lahat ng pinaghirapan namin, pati ang lupa. Pero ang hindi nila alam, hindi pa tapos ang laban. May natutuklasan akong lihim nila at hindi nila ako basta-basta matatalo. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. 12:00 ng hating gabi. 12 oras na lang bago ang tinaguri ang kasal ng siglo. Nakatayo ako, si Maria, 29 na taong gulang, isang arkitekto, sa bintana ng aming marangyang penthouse sa Forbes Park. Tanaw ko ang kumikislap na ilaw ng Maynila, salamin ng aking damdamin, puno ng kislap at pag-asa. 10 taon ng pag-ibig, 10 taon ng pangarap, ngayon ay magtatapos sa isang sagradong panata, kasama si Miguel, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Malalim ang aking paghinga, pilit pinakalma ang sarili mula sa kaba at tuwa na naghahalo sa aking dibdib. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin, isang ugali na pinamana ng aking ama, ang pagiging maingat at detalyado. Habang natutulog si Miguel sa silid, naisipan kong ayusin ang kanyang travel suitcase na naiwan sa tabi ng kama. Bukas na bukas pa ito at nakalimutan niyang isara. Hindi ko intensyon na maghalungkat, sadyang natural lang sa akin ang maging masinop. Habang inaayos ko ang kanyang mga damit, may nahawakan akong kakaiba sa ilalim ng lining, matigas. Kinapa ko at doon ko natuklasan ang isang maliit na hard case, nakatago ng maayos. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may bumulong sa akin na buksan ito. Dahan-dahan kong binuksan ang hard case. Unang lumabas ang isang sertipiko ng kasal, nakapangalan kay Miguel Enriquez at Isabel de la Cruz. Nakapet sa 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Bumalik sa aking lalamunan ang lahat ng pag-asa at tuwa. Hindi ko maintindihan. Bakit? Sino si Isabel de la Cruz? Ang kaba sa aking dibdib ay biglang napalitan ng panginginig. Sunod kong hinila ang isang album ng kasal. Naroon ang mga larawan ni Miguel, nakangiti, suot ang kanyang puting barong, katabi ang isang babaeng nakaputing bestida, isang babaeng hindi ako. Kinunan sa Tagaytay, ang lugar na lagi naming pinangarap na pagpakasalan. Ang bawat pahina, isang saksak sa aking puso. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga titig, tila nagpapahiwatig ng isang lihim na mundo na itinatago sa akin. Pagkatapos, isang itineraryo ng honeymoon patungong Queenstown, sa halip na Bora Bora, ang aming pinapangarap na lugar. Nagsimulang gumuho ang lahat. Ngunit ang huling dokumento ang tuluyang nagpaluhod sa akin. Isang ultrasound report, nakapangalan kay Isabel de la Cruz, nakasulat, twin pregnancy, 12 weeks. Doble ang pagdurusa. 2 silang magiging anak ni Miguel. 2 buhay na binuo niya sa likod ko. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting kumalat sa aking buong katawan. Hindi ko na halos marinig ang sarili kong paghinga. Nanginig ang aking mga kamay, naramdaman ko ang lupa na tila lumulubog sa ilalim ng aking mga paa. Bago pa man ako makapag-isip, narinig ko ang paghinto ng tunog ng tubig mula sa banyo. Lalabas na si Miguel. Ang panik ay humalo sa matinding sakit. Kailangan kong itago ang lahat. Kailangan. Dalian kong isinilid muli ang mga dokumento sa hard case, ibinalik sa ilalim ng lining at isinara ang maleta. Nang pumasok si Miguel sa silid, nakangiti, tinitigan ko siya. Pilit akong nagpakatatag, pilit kong pinanatili ang normal na ekspresyon sa aking mukha. Nervous ka na naman sa kasal bukas, mahal, tanong niya at ngumiti pa. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na humiwa sa aking puso. Ngumiti ako pabalik, isang ngiti na alam kong peke. Ngunit sapat na para hindi niya mahalata. Medyo lang, mahal, sagot ko, at yumakap sa kanya, ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak, ngunit pinigilan ko. Ngunit hindi ako makatulog. Ang mga imahe ng sertipiko ng kasal, ang mga larawan,
at lalo na ang ultrasound report ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Humiga ako, nakatitig sa kisame, habang pilit kong inaalala ang mga salita ng aking ama, si Mang Eduardo, isang respetadong abogado. Palagi niya akong binibigyan ng babala tungkol sa pamilya ni Miguel, sa kanilang kayamanan at sa komplikadong huling habilin ng lolo ni Miguel. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin, masyado akong bulag sa pag-ibig. Ngunit ngayon, ang mga babala niya ay tila naging mga boses na gumigising sa akin, nagpapaintindi sa isang mas malalim, mas masakit na katotohanan. Ito ang simula, ang isang gabi na magbabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang sakit ay nagpapalit sa lamig, ang pagkabigla ay nagiging isang matalim na paningin. Nakita ko na, ang lahat ng ito ay hindi lang isang simpleng pagtataksil. May mas malalim pa. Ang gabi ay tila walang katapusan, ang bawat segundo ay isang hamon sa aking pagkatao. Habang nakahiga ako sa tabi ni Miguel na mahimbing ang tulog, ang aking isip ay naglalakbay, pilit na pinagdidikit-dikitan ang bawat piraso ng puzzle. Ang bawat alaala, bawat salita, bawat kilos ni Miguel sa loob ng 10 taon namin ay ngayon ay tinitimbang ko ng mabuti. Ang matinding sakit na naramdaman ko kanina ay unti-unting nagiging matalim na galit at pagkatapos ay isang nakakakilabot na kalmado. Naalala ko ang babala ni Papa, si Mang Eduardo. Palagi niyang sinasabi na ang kayamanan ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa, kundi nagdudulot din ng matinding pagsubok, lalo na sa pamilya ni Miguel. Ang huling habili ng lolo ni Miguel, ang kanyang lolo Enriquez, ay nakaukit sa aking isipan. Ayon kay Papa, nakasaad doon na si Miguel ay kailangang legal na ikasal sa akin, si Maria, bago ang kanyang ika-negatibo 30 kaarawan na siya mismong kasalukuyang petsa ng aming kasal bukas. Ito ang tanging paraan para manahin niya ang bilyong-bilyong piso ng kayamanan ng pamilya. At kung, sakaling, magkasala siya ng bigami, o magkaroon ng anak sa labas, bago ang petsang iyon, mawawala ang lahat ng kanyang karapatan sa mana. Biglang luminaw ang lahat. Ang bawat business trip ni Miguel, ang kanyang biglaang pagkawala, ang kanyang mga dahilan na tila palaging may kulang. Naalala ko ang kanyang urgent project sa Dubai na tumagal ng ilang linggo, na siya palang petsa ng kanilang kasal ni Isabel. Naalala ko ang key resort development sa Tagaytay na kailangan niyang personal na bantayan, na siya namang petsa ng kanilang wedding photoshoot at ang simula ng kanilang honeymoon na nagtapos sa Queenstown. Ang bawat kasinungalingan ngayon ay nagkakaroon ng malinaw na kahulugan. Lahat ng ito ay tumutugma sa timeline ng kanyang kasal at honeymoon kay Isabel. Hindi ito simpleng pagtataksil sa pag-ibig, ito ay isang kalkuladong plano, isang panloloko para makuha ang mana. Ang galit na nag-aalab sa aking dibdib ay biglang nagpalamig, tila isang apoy na pinatay ng yelo. Napakasakit na malaman na ang taong minahal ko ng 10 taon ay kayang gawin ito sa akin, na gamitin ako para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang kakaibang kalmado, isang determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman. Hindi na ako ang inosenteng Maria na bulag sa pag-ibig. Ngayon, ako ay si Maria, ang biktima na handang lumaban. Dahil sa huling habilin, kung ako ay mag-urong sa kasal, mawawalan ng mana si Miguel. At kung mawalan siya ng mana, sino ang makikinabang? Si Isabel de la Cruz. Ang susi sa kaso, ang ultrasound report, at ang mga larawan, ay hindi niya siguro sinasadyang iwan, o sadyang sinadya niya para ako mismo ang makadiskubre nito. Nagsimula akong maghinala. Posible kayang si Isabel, o Sofa, ang kanyang tunay na pangalan, ay sadyang iniwan ang mga ebidensya para matuklasan ko. Gusto niyang kanselahin ko ang kasal para mawala ng mana si Miguel, at sa ganoong paraan, siya ang magiging lehitimong asawa at ang kanyang kambal na anak ang magiging tagapagmana. Ang ideyang ito ay nagpatibay sa aking desisyon. Hindi ko ikakansela ang kasal. Sa halip, gagawin kong entablado ang araw ng kasal, isang entablado para sa katotohanan. Ang paghihiganti ay isang salitang ayaw kong gamitin, ngunit sa sandaling iyon,
iyon ang tanging bagay na nagpapatinag sa aking isip. Gagawin kong kikasalang siglo ang kasal, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa paglalantad ng kasinungalingan. Magsisimula ako sa paghahanda ng isang video na maglalantad sa lahat. At si Isabel, bibigyan ko siya ng isang regalo na magpapalabas sa kanya bilang ang tunay na tagapagmana ng kahihiyan. Nakatitig ako sa kisame, ang aking puso ay hindi na nababahira ng sakit, kundi ng matinding pagpapasya. Ang Maria na handang magsakripisyo para sa pag-ibig ay wala na. Ngayon, ako ay si Maria, ang babaeng handang ipaglaban ang kanyang dangal at ang katotohanan. Kinabukasan, isang araw bago ang kasal, tila wala nang nararamdaman ang aking katawan, tila ba ang sakit at galit ay unti-unting nagpatigas sa aking puso. Ngunit sa loob nag-aalab ang determinasyon. Kailangan kong maging perpekto sa aking pagganap, walang dapat makahalata. Si Manang Lisa, ang aming wedding planner, ay tumawag. Kailangan na niyang matanggap ang key opening video para sa kasal. Sumagot ako ng buong kalmado, Manang Lisa, may bago akong video na ipapapalit. Gusto kong maging sorpresa kay Miguel. Isang napakatamis at nakakagulat na video. Siguraduhin ninyong ito ang ipapalabas, okay? Sumang-ayon naman siya ng walang pagdududa, dahil palagi siyang nagtitiwala sa akin. Hindi niya alam na ang matamis at nakakagulat na video na tinutukoy ko ay ang magiging simula ng katapusan. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan akong pumunta sa aming aparador. Kinuha ko ang isang maliit na kahon na naglalaman ng aming wedding rings. Ang dalawang singsing na diamante, nagkakahalaga ng 5 milyong piso, na sumisimbolo sa aming pag-ibig, ay ngayon ay naging simbolo ng kanyang pagtataksil. Kinuha ko ang singsing ko at pati na rin ang singsing ni Miguel. Nagpadala ako ng isang courier service sa address ni Isabel de la Cruz. Nilagyan ko ito ng isang simpleng mensahe, kung sino ang karapat-dapat, siya ang magdadala nito. Alam kong mayabang si Isabel, kaya paniguradong susundin niya ang mensaheng iyon. Gusto kong suotin niya ang singsing na iyon at doon, sa harap ng lahat, ay maging bahagi siya ng kanyang sariling kapahamakan. Sa mga sumunod na oras, abala ako sa pag-aayos ng aking mga personal na gamit. Gusto kong iwan ang penthouse na walang bakas ng aking presensya pagkatapos ng kasal. Parang isang multo na dumaan nang walang iniwang anuman. Inarkila ko ang isang kumpanya ng movers para ilipat ang karamihan sa aking mga gamit sa isang storage unit, at ang iba naman ay ipinadala ko sa isang kondo na matagal ko nang binili para sa aking sariling apartment sa hinaharap. Hindi ko na kailangan ang mga alaala sa lugar na ito. Nasa kalagitnaan ako ng paglilinis nang biglang dumating si Aling Cristina, ang ina ni Miguel. Hindi siya nag-text, hindi siya tumawag. Nakasuot siya ng mamahaling damit at may dala siyang isang maliit na kahon. May bakas na pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit sa aking paningin, ito ay isang peking pag-aalala. Anak, ang ganda mo, sabi niya at niyakap ako, tila nagmamalasakit. Inabot niya sa akin ang kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling jade bracelet, ang family heirloom ng mga Enriquez. Isusuot mo ito bukas, anak. Ito ang simbolo ng pagiging bahagi mo na sa aming pamilya, anya. Habang isinusuot niya ang bracelet sa aking pulso, binulungan niya ako, anak, sa kasal, anuman ang mangyari, anuman ang marinig mo, kailangan mong magtiwala kay Miguel. Para ito sa pamilya natin. Ang kanyang mga mata ay tila nang hihimasok, nagbabala, puno ng lihim na kahulugan. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang posibleng pagkabunyag ng kanyang lihim, ngunit hindi niya alam na ako mismo ang maglalantad. Ngumiti ako, isang matamis na ngiti na kayang magtago ng libu-libong tinik. Opo, Aling Cristina. Hindi po kayo mag-aalala. Gagawin ko pong perpekto ang kasal, anuman ang mangyari. Para po sa pamilya natin. Ang kanyang mukha ay lumuwag sa ginhawa. Nakuha ko ang kanyang tiwala at iyon ang kailangan ko. Hindi niya alam na ang aking mga salita ay may mas malalim na kahulugan na ang kasal na iyon ay magiging perpekto,
ngunit hindi para sa kanilang gusto. Pagkaalis ni Aling Christina, muli kong inihanda ang aking mga sandata. Ang mga larawan ng kasal ni Miguel at Isabel, ang sertipiko ng kasal, ang itineraryo, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, ang ultrasound report. Aayusin ko ang lahat ng ito sa isang video na magiging ebidensya, isang video na maglalantad sa kanyang kasinungalingan sa harap ng daan-daang bisita. Hindi ako mag-uurong sa kasal. Sa halip, gagawin kong isang malaking dula ang araw ng kasal, isang dula kung saan ako ang direktor, at sila ang mga biktima ng kanilang sariling kasinungalingan. Hindi na ako magiging isang biktima. Ako ay magiging isang tagapaghatid ng hustisya. Mga kaibigan, sa tingin ninyo ba ay tama ang desisyon ni Maria? Kaya ba niyang panindigan ang kanyang plano sa harap ng lahat? Paano kaya ang reaksyon ni Miguel at ng kanyang pamilya? Ibahagi ang inyong mga hula at kuro-kuro sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe din sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang susunod na bahagi ng makapigil hiningang kwento ng paghihiganti ni Maria. Maraming salamat po. Ang araw ng kasal. Ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang araw na magiging bangungot para sa ilan. Nagising ako ng maaga, ang aking puso ay tila isang drum na tumutugtog ng marahan, ngunit may matinding tensyon. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, tila walang kamalay-malay sa kadiliman na mangyayari. Bago pa man magising si Miguel, nag-iwan ako ng maikling sulat, sinasabing kailangan kong lumabas ng maaga para maghanda ng isang kisorpresa para sa kanya. Kailangan kong lumabas, kailangan kong iwan ang lugar na iyon. Ang ideya na makikita niya akong nakasuot ng puting bestida, habang alam ko ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay labis na nakakasulaso. Dali-dali akong umalis, nagtungo sa isang hotel na malapit sa lugar ng kasalan. Mula doon, mas makikita ko ang lahat. Nang bumaba ako sa sasakyan, tumunog ang aking pangalawang telepono, ang teleponong alam lang ni Manang Lisa. Nandito na po ang video, Ma'am Maria. Ipapalabas na po namin ayon sa inyong tagubilin, ang boses niya, masigla. Huminga ako ng malalim. Salamat, Manang Lisa. Gawin mo lang ang sinabi ko, sagot ko, at narinig ko ang kanyang pagpayag. Sa loob ng silid ng hotel, binuksan ko ang live stream ng kasal sa aking telepono. Ang lahat ay nakahanda. Ang dambana ay pinalamutya ng libu-libong puting bulaklak, ang ilaw ay kumikinang, at ang mga bisita, kabilang ang mga pinakamahalagang tao sa lipunan at negosyo, ay nakaupo ng maayos, naghihintay. Nakita ko si Miguel sa harap, nakasuot ng kanyang puting tuksedo, nakangiti, puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay si Aling Christina, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Wala silang kaalam-alam, wala silang ideya. Nagsimula ang programa. Lumabas ang host at ipinakilala ang aming pag-iibigan bilang isang team modernong fairy tale. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsimula nang ipalabas ang opening video. Sa simula, mga matatamis na larawan ko at ni Miguel sa loob ng 10 taon namin. Ang aming mga ngiti, ang aming mga yakap, ang aming mga halik. Narinig ko ang mga diogud mula sa mga bisita. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, biglang nagbago ang mga larawan. Isang matalim na tunog at lumabas sa malaking screen ang imahe ng isang sertipiko ng kasal. Nakasulat dito ang pangalan ni Miguel Enriquez at Isabel de la Cruz. Ang petsa, 3 buwan pa lang ang nakakaraan. Nagkaroon ng bulong-bulungan. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang mga larawan ni Miguel at Isabel, suot ang kanilang wedding attire, nakangiti sa Tagaytay. Sumunod ang mga larawan ng kanilang honeymoon sa Queenstown. Ang mga bulong-bulungan ay naging hiyawan. Nakita ko ang mukha ni Miguel sa live stream, unti-unting namutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Si Aling Christina, nakita ko ang kanyang pagkabigla, ang kanyang bibig ay nakabukas, hindi makapagsalita. Patayin yan! Patayin ninyo ang screen, sigaw ni Miguel,
ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling larawan na lumabas sa screen ay ang ultrasound report. Nakasulat, Isabel de la Cruz. Twin pregnancy. 12 weeks. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Narinig ko ang mga hiyawan, ang mga bulong ng pagtataka at galit mula sa mga bisita. Ang mga shareholder ay nagsimula ng magalit dahil alam nilang nanganganib ang mana ni Miguel. Ang kasinungalingan ay tuluyang nailantad sa buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may pumasok sa simbahan. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida, na tila pangkasal, at suot ang singsing na diamante na ipinadala ko. Si Isabel de la Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, tila iniisip niyang siya ang nagwagi. Ngunit pagkakita niya sa kaguluhan, sa mga imahe sa screen, at sa mga mata ng mga bisita, unti-unti ring namutla ang kanyang mukha. Hinarap niya si Miguel, ngunit si Miguel, puno ng galit at kahihiyan, ay hindi na makapag-isip ng matino. Sa isang iglap, sinampal ni Miguel si Isabel ng malakas. Pagkatapos, itinulak niya ito ng buong lakas, dahilan para matumba ito sa entablado. Ang kanyang puting bestida ay nadumihan, at sa ibaba ng kanyang bestida, dahan-dahang dumaloy ang kulay pulang dugo. Nagkaroon ng hiyawan ng gulat mula sa mga bisita. Ang kaguluhan ay naging isang trahedya. Dahan-dahan kong pinatay ang live stream. Hindi ko naramdaman ang pagwawagi ni ang galak. Tanging isang matinding, masakit na paglaya. Tapos na ang lahat. Ngunit ang presyo ng kalayaan ay ang sakit na hindi ko alam kung kailan mawawala. Sa loob ng eroplano patungong Vancouver, nakatanaw ako sa ulap na unti-unting lumalayo sa Manila. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ngunit kasama ng kalayaan ay ang matinding kawalan, isang malalim na butas sa aking puso. Wala ng Miguel, wala ng pamilya Enriquez, wala ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang pagod na hindi kayang mawala sa pagtulog. Ngunit kailangan kong maging matatag. Ito na ang simula ng aking bagong buhay. Habang lumilipad ang eroplano, tumunog ang aking telepono. Si Manang Lisa. Maam Maria, si Isabel po, isinugod sa ospital. Critical daw po ang kalagayan niya. Si Sir Miguel naman po, nagwala. Iniwan na niya ang lahat para lang hanapin kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ako nagsalita, tanging pakikinig. Ang galit ni Miguel, ang kanyang pagkabulag, ay lumikha ng sarili niyang bangungot. Isinara ko ang aking mga mata, pilit na inalis ang imahe ng nagwawalang Miguel. Alam kong babalik siya sa penthouse, sa aming dating tahanan. Ngunit wala na ako doon. 3 araw pa lang ang nakalipas, inarkila ko na ang isang kumpanya ng movers para linisin ang lahat ng bakas ng aking presensya sa aming dating tahanan. Walang iniwan, maliban sa kalahating larawan namin ni Miguel na nakapatong sa mesa, isang alaala ng pag-ibig na naglaho. Nang bumalik si Miguel sa penthouse, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang boses ay nagwawala. Maria! Maria, nasaan ka? Sigaw niya. Nang makita niya ang kalahating larawan, tila nawalan siya ng bait. Binato niya ang lahat ng kanyang makita, sinisira ang lahat ng pwedeng sirain, hanggang sa bumagsak siya sa sahig, umiiyak, at niyakap ang kalahating larawan. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag ang 2 numero na magpapabago sa kanyang buhay. Mula sa ospital, ang balita ay nakakapanindig balahibo. Si Isabel de la Cruz, nakunan ng kambal. Ang kanyang kalagayan ay kritikal at halos mawalan siya ng buhay. At pagkatapos, ang tawag mula sa tanggapan ng abogado, nagpapaalam na siya ay tuluyang tinanggal sa huling habilin ng kanyang lolo. Nawala ang lahat. Ang bilyong-bilyong mana, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang pamilya, lahat ay naglaho ng dahil sa kanyang kasinungalingan at pagtataksil. Sa Vancouver, sinimulan ko ang aking bagong buhay. Naghanap ako ng trabaho, kahit ano, para lang may pagkaabalahan. Nakahanap ako ng trabaho bilang librarian sa isang lumang bookstore,
at nag-freelance din bilang tagasalin. Hindi ito ang marangyang buhay na kinasanayan ko, ngunit ito ang buhay na may kapayapaan. Ngunit kahit saan ako magpunta, may mga bakas pa rin ang nakaraan. Mga tawag at text mula kay Aling Cristina, minsan nagmamakaawa, minsan nagmumura. Nagpadala pa siya ng mga larawan ni Miguel na nakaratay sa ospital. Halos mamatay, pilit na ginagamit ang aking damdamin para bumalik ako. Kailangan kong labanan ito. Ang bawat tawag, ang bawat mensahe, ay tila isang sumpa na pilit na humahabol sa akin. Nagsimula akong mawalan ng tulog, ang stress ay unti-unting bumabalik. Hindi madaling kalimutan ang lahat. Ngunit kailangan kong maging matatag. Kailangan kong magpatuloy. Ang aking kalayaan ay hindi madaling nakuha at hindi ko ito hahayaan na mawala muli. Ang bawat araw ay isang laban para sa aking kapayapaan. Sa Vancouver, pilit kong pinaghihilom ang bawat piraso ng aking pagkatao. Ang bawat umaga ay isang bagong pagsubok, isang bagong pagkakataon para kalimutan ang kahapon, para simulan ang isang bagong pahina. Nagtatrabaho ako bilang part-time sa isang lumang bookstore, kung saan ang amoy ng luma, ngunit mayaman sa kwentong mga libro ay tila nagpapahinahon sa aking kaluluwa. Ang bawat pahina na aking binubuklat, ang bawat kwento na aking binabasa, ay nagbibigay sa akin ng panibagong pananaw ng pag-asa. Ang mga freelance translation projects naman ang nagbibigay sa akin ng karagdagang kita, isang paraan para patuloy na makabangon, para patunayan sa sarili na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, nang walang tulong ni Miguel, nang walang anino ng pamilya Enriquez. Kaya pa ang buhay, simple, ngunit sa bawat tahimik na sandali, may anino ng nakaraan na pilit na humahabol. Hindi ko maiwasan. Sa bawat gabi, bago ako matulog, o sa bawat umaga habang nagkakape, may dumarating na mensahe. Ang panggugulo ni Aling Cristina. Ang kanyang mga voicemails ay puno ng pagmamakaawa, pagbabanta at pagmumura na tila mga panaghoy ng isang ina na nawawala ng pag-asa. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na patuloy na sumusunod sa akin, kahit gaano pa ako kalayo. Hindi lang iyon, may mga larawan pa siyang ipinapadala, mga larawan ni Miguel sa ospital. Payat na payat, gulo ang buhok, tila malapit ng bawian ng buhay. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala. Pilit niyang ginagamit ang aking damdamin, pilit niya akong pinapabalik, pilit niya akong pinaparamdam ng pagkakasala. Ang lahat ng ito ay nagdulot lamang ng matinding puyat, pagkairita at tensyon sa akin. Ang aking mga gabi ay puno ng bangungot at ang aking mga araw ay puno ng pag-aalala. Isang araw, naharap ako sa isang malaking problema. Ang aking landlady, isang matandang babaeng Canadian, ay biglang nagtaas ng renta sa aking apartment. Ang mga probisyon sa kontrata, na nakasulat sa French, ay mahirap intindihin at tila nakahanda na ang lahat para lamang ako ay hindi makapalag. Naramdaman ko ang matinding pagkawalang kapangyarihan, ang matinding pagkabigla na tila nagpabalik sa akin sa aking nakaraang pagkabiktima, nang ako ay bulag na nakulong sa kasinungalingan. Nagsimula akong magtanong sa sarili, kaya ko pa ba? May pag-asa pa ba? Napakalaki ng mundo at napakaliit ko. Sa puntong iyon, tanging si Manang Lisa, na aking kinakausap sa pamamagitan ng isang secure na messaging API, ang nagbigay sa akin ng payo. Ma'am Maria, humanap po kayo ng abogadong Pilipino dito sa Vancouver. Marami po dito na matutulungan kayo. Sila po ang mas nakakaintindi sa ating mga kababayan. Sinunod ko ang kanyang payo. Naghanap ako at doon ko natagpuan ang maliit at tila tahimik na tanggapan ng abogado ni Attorney Marco Reyes. Sa unang pagkikita pa lang, naramdaman ko ang kakaibang pagpapahinahon mula sa kanyang presensya. Kalmado siya, propesyonal, at ang kanyang mga mata ay tila matalas, nakakakita ng lampas sa aking panlabas na anyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang isang kapanatagan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding kapanatagan na tila kayang ayusin ang lahat ng gulo sa aking isipan.
Sinabi ko sa kanya ang aking problema sa landlady, at habang nakikinig siya, nakikita ko ang kanyang seryosong ekspresyon. Hindi niya ako hinusgahan, hindi niya ako kinwestiyon, tanging nakikinig lang siya ng buong atensyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, matapos ang ilang tawag sa telepono, matagumpay na naayos ni Marco ang aking problema. Nagulat ako at labis na nagpasalamat. Ang pagkawalang kapangyarihan na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng pag-asa, isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Nagkikita kami para magkape, nagkukwentuhan tungkol sa mga libro, sa buhay, at palagi siyang nakikinig ng walang paghusga. Sa bawat pag-uusap, unti-unti kong naramdaman na mayroong tao na handang makinig at intindihin ako, nang walang kapalit, nang walang anumang intensyon na saktan ako. Sa bawat pagpapalitan ng salita, naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng aking puso. Isang gabi, matapos kong matanggap ang pinakamatinding larawan mula kay Aling Cristina, isang larawan na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagtatapos, hindi ko na kinaya. Bumagsak ang aking mga luha, at sa unang pagkakataon, sa harap ni Marco, ibinuhos ko ang lahat. Ang kasinungalingan, ang pagtataksil, ang pagkawala ng mana, ang pagdurusa, ang lahat ng sakit na aking pinipigilan. Nakikinig lang siya, tahimik, ang kanyang kamay ay marahang hinahaplos ang aking likod. Sa kanyang presensya, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Nang matapos ako, nagbigay siya ng isang payo na tumagos sa aking kaluluwa, isang payo na tila nagbukas sa aking mga mata. Maria, hindi solusyon ang pagtakas, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit puno ng determinasyon. Kailangan mong putulin ang kawad na ito. Kailangan mong harapin sila, isang beses lang para matapos na ang lahat. Hindi mo sila malilimutan kung hindi ka magsasara ng kabanata. Hindi ka magiging malaya kung patuloy kang tatakbo. Ang kanyang mga salita ay tila isang susi na nagbukas sa kulungan na ako mismo ang gumawa para sa sarili ko. Nag-aalangan ako, takot. Ngunit ang susunod niyang sinabi ay nagbigay ng init sa aking malamig na puso, isang init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ka mag-iisa. Babalik ako sa Pilipinas kasama ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang balabal na nagpapainit sa akin, matapos ang mahabang panahon ng lamig at pag-iisa. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong kasama sa laban, isang tagapagtanggol na handang sumama sa akin sa aking huling paghaharap, sa aking huling kabanata. Isang pag-asa, isang manipis na sinulid ng pag-asa, ang unti-unting nabubuo sa aking puso. Ito na ang simula, hindi lamang ng isang bagong buhay, kundi ng isang bagong pagkatao. Sa pagbabalik namin ni Attorney Marco Reyes sa Maynila, ang aking puso ay puno ng halo-halong damdamin. May kaba, ngunit mas nanaig ang matinding determinasyon. Ngayon na ang panahon para isara ang kabanatang ito, ng isang beses at para sa lahat. Gumamit ako ng isang bagong numero ng telepono, isang numero na walang nakakaalam, at doon ko tinawagan si Aling Cristina. Direkta kong sinabi sa kanya ang aking kahilingan, nais kong magkita kami ng pribado, sa ihardin ng walang hanggang bulaklak. Iyon ang proyektong agrikultura ng pamilya Enriquez, na dating ipinagmamalaki ni Miguel, ngayon ay isang tahimik na hardin ng artipisyal na pear blossom. Ang lugar na iyon, kung saan niya ako pinakasalan, ay siya ring lugar kung saan niya ako niloko at dinaya. Gusto kong doon mismo magtapos ang lahat. Naghihintay si Marco sa labas ng sasakyan, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng malalim na kapanatagan. 5 minuto, Maria. Kung hindi ka pa lumabas, papasok ako, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may tiwala. Tumango lang ako at dahan-dahang humakbang patungo sa hardin. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, ang bawat hininga ay tila mahirap. Ang mga artipisyal na bulaklak ay kumikinang sa sikat ng araw, isang paalala ng kanyang huwad na pag-ibig, ng kanyang huwad na proposal. Ang bawat petals ay tila nagbubulong ng nakaraang kasinungalingan, ngunit hindi na ako natatakot.
Sa gitna ng hardin, doon ko siya nakita. Si Miguel. Payat na payat, gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay malalim at tila walang buhay. Ang kanyang dating makisig na tindig ay lumundo, tila dinala na ang lahat ng pagod ng mundo. Ngunit sa kanyang mga mata, may kislap pa rin ang paghahangad ng pagmamay-ari nang makita niya ako. Tinitigan niya ako ng matagal at dahan-dahan siyang lumapit. Nagsimula siyang lumuhod, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, puno ng sakit. Maria, patawarin mo ako. Nagsisisi ako, ang kanyang mga salita ay tila isang panaghoy mula sa isang nasirang kaluluwa. Ang kanyang pag-iyak ay tila nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagdurusa, ngunit hindi na ako nadala. Ngunit hindi na ako ang dating Maria, ang bulag na Maria na nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang sakit at galit na naramdaman ko dati ay pinalitan ng isang matinding lamig, isang kalmado na hindi ko inaasahan. Tumayo ako ng tuwid, walang bakas ng emosyon sa aking mukha. Hindi ka nagsisisi sa pagtataksil mo, Miguel, diretsong sabi ko, ang aking tinig ay matatag, walang pag-aalinlangan. Nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Kung hindi ka nahuli, patuloy kang magtatago sa likod ng iyong mga kasinungalingan. Ang aking mga salita ay tila mga punyal na humiwa sa kanyang pagpapanggap. Tinitigan ko siya, ang aking mga mata ay walang awa. Naalala mo pa ba ang lahat ng kasinungalingan mo? Ang iyong mga business trip sa Dubai, ang iyong urgent project sa Tagaytay, ang mga proyektong pinagsasabi mo para lang matakpan ang iyong pagtataksil. Lahat ng iyon sinungaling. Lahat ng iyon para lang sa mana. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang huling kislap ng galit na bumubuo sa aking dibdib. At si Isabel? Ang anak ninyo. Paano mo inayos ang mga iyon? Ganoon ka kadali magtapo ng tao pagkatapos mong gamitin? Yumuko siya, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, ngunit sa kanyang boses, mayroon pa ring lamig, tila hindi siya naapektuhan ng kanyang mga ginawa. Nakunan siya, Maria. Binigyan ko na siya ng pera para umalis, para hindi na siya magpakita pa, malamig niyang sabi, na tila nagkukwento lang ng isang ordinaryong pangyayari. Narinig ko ang kanyang mga salita, at naramdaman ko ang isang matinding pandidiri. Para sa kanya, ang mga tao ay mga bagay lang na pwede niyang itapon kapag wala ng silbi, kapag hindi na kailangan. Ang kanyang kawalang awa ay mas masakit pa kaysa sa kanyang pagtataksil. Hindi ako ang iyong ari-arian, Miguel, sabi ko, ang aking tinig ay tumaas, puno ng kapangyarihan na matagal kong hinanap. Hindi ako ang iyong huling pag-asa. Hindi ako ang iyong tagapagligtas. Ikaw ang gumawa ng iyong sariling kapalaran, ang iyong sariling pagbagsak. Ikaw ang gumawa ng iyong sariling kasinungalingan at ngayon narito ka, nag-iisa. Bigla siyang nawalan ng kontrol. Tumayo siya ng mabilis, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kabaliwan at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa aking laman. Hindi ka aalis? Akin ka. Nawala na ang lahat sa akin, hindi ka na pwedeng mawala, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagmamay-ari na tila isang hayop na nasugatan. Pilit kong tinanggal ang kanyang kamay, ngunit malakas siya, at ang sakit sa aking braso ay biglang lumalala. Nagsimulang bumalik ang takot, ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Ngunit bago pa man niya ako tuluyang mahila, may lumabas mula sa likod ng mga artipisyal na bulaklak. Kalmado at walang takot si Attorney Marco Reyes. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Miguel mula sa akin, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Miguel, puno ng pagbabanta, ngunit kalmado pa rin. Hinarap niya si Miguel at sa isang malakas at malinaw na boses, na tila isang hukom na nagbibigay ng hatol, sinabi niya, Attorney Marco Reyes. Nobyo ni Maria. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila nawalan ng hangin. Humawak siya sa kanyang dibdib, umubo ng malakas, at biglang bumagsak sa lupa. Kasabay ng kanyang pagbagsak, may lumabas na dugo sa kanyang bibig.
Nagkalat ang puting bulaklak sa paligid niya, tila nagiging saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak, sa kanyang tuluyang pagguho. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla, at sa huli, tanging matinding pagdurusa. Hindi ako nagsaya, ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado, isang pakiramdam ng paglayan na matagal kong hinintay. Tapos na ang lahat. Ang hardin ng walang hanggang bulaklak, na sumisimbolo sa kanyang huwad na pag-ibig, ay ngayon ay naging saksi sa kanyang tuluyang pagguho. Mga kaibigan, kung seeking aid Jesse, tulungan akong magkomento ng numerong 1 sa ibaba, upang malaman ko na mayroon pa ring mga kasama na naglalakbay kasama ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng ating kwento. Ang tahimik na ganti, malapit ng magwakas, ngunit ang mga aral ay mananatili. Maraming salamat po. Nakatayo kami, si Marco at ako, sa gitna ng hardin ng walang hanggang bulaklak, habang si Miguel ay nakabulagta sa lupa, tila isang sirang manika. Ang kanyang hininga ay mababaw, at ang dugo sa kanyang bibig ay nagbigay ng isang nakakakilabot na larawan ng kanyang pagbagsak. Ang paligid ay tahimik, tanging ang marahang simoy ng hangin ang naririnig. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagtagal. Mula sa likod ng mga artipisyal na bulaklak, isang matalim na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Anak ko! Miguel! Si Aling Cristina! Lumabas siya, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang bawat hakbang niya ay tila puno ng pagnanais na manakit. Direkta siyang lumapit sa amin, ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin, puno ng puot. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito, Maria, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang kanyang kamay ay biglang umangat, handang sumampal sa aking mukha. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mahinahon itong hinawakan ni Marco. Ang kanyang kamay ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Aling Cristina. Ginoo, kalmahin ninyo po ang inyong sarili, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay matatag, walang takot, tila isang pader na hindi kayang gibain. Hinarap ko si Aling Cristina, ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanya, walang pag-aalinlangan. Hindi na ako ang dating Maria na natatakot sa kanya. Alam na alam ninyo ang lahat, Aling Cristina, ang aking tinig ay hindi nanginginig, puno ng kapangyarihan na matagal kong hinanap. Ang inyong kasakiman ang nagtulak kay Miguel na gawin ang lahat ng ito. Ang inyong pagnanais sa kayamanan ang nagbulag sa inyo sa katotohanan. Ang kanyang mukha ay lalong namutla. Nawala ang kanyang dating pagmamayabang, napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi. Kasinungalingan. Ikaw ang sumira sa aming pamilya. Ikaw ang nagpabagsak kay Miguel, sigaw niya, ang kanyang tinig ay halos pumiyok, puno ng pagkabigo. Naalala ninyo ba noong pumunta kayo sa penthouse, dala ang singsing na jade, at binabalaan ako na kailangan kong magtiwala kay Miguel, ano man ang mangyari, patuloy ko, ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumatama sa kanyang puso. Sinabi ninyo para ito sa pamilya natin. Ngunit para kaninong pamilya, Aling Cristina? Para sa pamilya na binuo sa kasinungalingan at pagtataksil. Hindi ako ang sumira, Aling Cristina, sabi ko, ang aking tinig ay tumaas, puno ng katotohanan. Si Miguel mismo ang sumira sa kanyang sarili. Ang kanyang kasakiman, ang kanyang kawalang utang na loob, ang kanyang pagtataksil, iyon ang nagpabagsak sa kanya. At kayo, kasama kayo sa pagkabulag ng inyong anak sa katotohanan. Ang inyong kasakiman ang nagbulag sa inyo sa tunay na halaga ng pag-ibig, ng dangal at ng pamilya. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa, sabi ko, habang dahan-dahan kong inaalis ang singsing na jade mula sa aking pulso at inilapag sa tabi ni Miguel. At kayo rin, Aling Cristina, kailangan ninyong pagbayaran ang inyong pagtatago sa katotohanan, ang inyong pagiging kasabwat sa kanyang mga kasinungalingan. Walang sabi-sabi, tinalikuran ko siya.
Hinawakan ko ang kamay ni Marco at dahan-dahan kaming naglakad papalabas ng hardin. Sa likod namin, narinig ko ang kanyang hiyawan, ang kanyang pag-iyak na puno ng pagdurusa at pagkabigo, at ang mahinang ungol ni Miguel. Ngunit hindi ako lumingon. Wala na akong pakialam. Ang nakaraan, naiwan na sa likod. Habang naglalakad kami palabas ng hardin, kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang text message kay Manang Lisa. Manang Lisa, tumawag ka ng ambulansya sa hardin ng walang hanggang bulaklak. Mayroon doon na kailangan ng tulong. Ginawa ko ito, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagiging tao. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang paghihiganti ay hindi dapat humantong sa pagkamatay. Sumakay kami ni Marco sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sumandal ako sa kanyang balikat, at naramdaman ko ang isang matinding paglaya. Wala na ang lahat. Tapos na ang nakaraan. Ang Maynila, ang hardin, ang mga alaala, lahat ay naiwan sa likod. Ang aming mga mata ay nakatitig sa unahan, sa isang hinaharap na puno ng pag-asa at kapayapaan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng sasakyan ay tila nagdadala ng bagong simula, isang simula na walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng pagtataksil. Lumipas ang mga taon, tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang naglaho sa alaala. Ngayon, sa Vancouver, mayroon na akong bagong buhay, isang buhay na binuo sa pagmamahal, pag-unawa at kapayapaan. Ako, si Maria, at si Marco ay nagpakasal. Isang tahimik na seremonya sa isang maliit na kapilya, kasama lamang ang ilang malalapit na kaibigan. Doon, sa isang maliit ngunit maaliwalas na bookstore sa Kitsilano, itinayo ko ang aking sariling pangarap. Ang bawat libro ay may kwento, at sa bawat kwento may aral na pwedeng matutunan. Ang aking mga araw ay puno ng pagbabasa, pag-aayos ng mga libro, at pakikipag-ugnayan sa mga mambabasa, isang payapa at simpleng buhay na matagal kong hinangad. Si Marco naman, patuloy sa kanyang trabaho bilang abogado. Ang kanyang opisina ay malapit lang sa aking bookstore, at sa bawat tanghalian, madalas kaming magkita, magkwentuhan, at magpalitan ng mga karanasan sa aming mga trabaho. Siya ang aking matatag na kasama sa buhay, ang aking sandalan, ang aking kanlungan. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang mainit na kumot na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ang mga gabi ng taglamig na nababalutan ng puting yebe ay puno ng init ng aming tawanan at ng simpleng pagmamahalan. Walang ingay, walang drama, tanging kapayapaan. Isang gabing taglamig, matapos naming isara ang aking bookstore, nagpasya kaming maglakad-lakad ni Marco. Malamig ang hangin at ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang sa bawat sulok ng kalye. Dinala kami ng aming mga paa sa isang maliit na kalye sa Vancouver, isang lugar na puno ng mga tindahan ng Asyano. Ang amoy ng sariwang luto ng mga pampalasa ay tila nagpabalik sa akin sa mga alaala ng Pilipinas. Ang aming mga kamay ay magkahawak, nagbibigay ng init sa isa't isa laban sa lamig. Habang naglalakad kami, bigla, nahinto ang aking tingin sa isang maliit na karinderya, nakasulat ang ilutong bahay sa bintana nito. May kakaibang init na nagmumula sa loob, at ang amoy na nilulutong pagkain ay tila nagpapahinahon sa lamig ng gabi. Ang bintana ay may usok, halos hindi na makita ang loob, ngunit may isang figura akong nakita na naghihiwa ng karne. Sa pamamagitan ng basag at may usok na salamin, dahan-dahan kong nakita ang figura. Hindi ako makapaniwala. Si Miguel. Nakatayo siya sa likod ng counter, mabilis na naghihiwa ng karne, ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa kanyang ginagawa. Ang kanyang dating makisig at mayabang na mukha ay ngayon ay puno ng kulubot, may puti na ang kanyang buhok, at ang kanyang likod ay bahagyang kuba. Wala na ang dating Miguel, ang mayabang na tagapagmana, ang mapagmalaki, ang puno ng kumpiyansa. Tanging isang lalaki na tila matagal nang binugbog ng buhay, isang lalaki na pinilit ng tadhana na magtrabaho para mabuhay. Ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt at apron, malayo sa mga mamahaling damit na dating suot niya. Parang may naramdaman siya.
Bigla siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay tumama sa akin sa pamamagitan ng basag at may usok na salamin. Nagkatitigan kami. Walang salita. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng galit, pagmamay-ari, at kabaliwan, ay ngayon ay puno lamang ng matinding pagod at isang kakaibang kapayapaan. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, ang kanyang pagbagsak, nang walang pagtutol, nang walang anumang galit. Walang puot, walang pagnanais na manakit, tanging matinding pagod at pagtanggap. Sa aking puso, wala na rin ang puot, ang galit. Tanging isang kakaibang pakiramdam, isang pagtataka, tila nakita ko ang isang lumang kakilala sa isang malayong lugar, isang kakilala na nagbago na at hindi na ang dating tao na nakilala ko. Naramdaman ko ang isang kapayapaan, isang kalmado. Ang sakit, ang galit, ang mga sugat ng nakaraan, lahat ay tila nawala na. Ang aking puso ay naging malaya. Bumalik si Marco, dala ang isang supot ng mainit na kending luya, ang kanyang ngiti ay nakakakuha ng aking pansin. Yumakap siya mula sa likod ko, ang kanyang mainit na yakap ay nagbibigay ng ginhawa sa malamig na gabi. Tara na, mahal, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay, puno ng pagmamahal. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dahan-dahan kaming tumalikod. Hindi na ako lumingon kay Miguel. Ang kanyang kwento, ang kanyang paghihirap ay hindi na bahagi ng aking buhay. Mayroon akong sariling kwento, isang kwento na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at tunay na kaligayahan. Sa paglipas ng panahon, sa gitna ng kapayapaan na aking natagpuan, madalas kong pinag-iisipan ang mga aral na natutunan ko sa aking mahabang paglalakbay. Ang buhay, tila isang malaking libro, na puno ng mga pahina ng ligaya, lungkot, pagtataksil, at sa huli, pagtubos. Si Miguel, ang taong minsan kong pinangarap na makasama habang buhay, binayaran niya ang kanyang mga pagkakamali ng buong buhay niya. Ang nakaraan, gaano man kasakit, gaano man kadilim, ay sa huli, nakaraan na lang. Ang pagkakita sa kanya sa maliit na karinderya, payat at matanda na, ay hindi nagdulot ng galak sa aking puso. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado, isang pag-unawa. Nakahanap siya ng paraan para ipagpatuloy ang kanyang buhay, kahit pa sa paraang hindi niya kailanman inakala. At ako rin, natagpuan ko ang aking sariling paraan para ipagpatuloy ang buhay, sa isang landas na puno ng liwanag. Ang kanyang pagbagsak ay hindi ko napasan, ang kanyang paghihirap ay hindi na nagdudulot ng kirot sa aking kaluluwa. Pinagliming ko rin ang tungkol sa mga magulang, tulad ni Aling Cristina. Ang kanyang bulag na pagmamahal sa kanyang anak, ang kanyang pilit na pagkontrol kay Miguel, sa pangalan ng pag-ibig at pamilya, ay sa totoo lang ay para sa pera at posisyon. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanilang kayamanan at reputasyon ang nagtulak sa kanya na maging kasabwat sa kasinungalingan. Ngunit ang kahihinatnan ay pagkasira, ang pagkawala ng mismong bagay na pilit niyang pinoprotektahan. Ang pagmamahal na bulag sa katotohanan ay sumisira, hindi nagtatayo. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay pag-unawa at respeto, hindi ang kapangyarihan ng kayamanan. Ang paghahanap ng kaligayahan sa materyal na bagay, nang walang paggalang sa kapwa, ay tila isang buhangi na pilit mong hawakan, na sa huli ay mawawala rin. Para naman sa mga anak, tulad ni Miguel, ang kanyang kwento ay isang matinding paalala ng halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Itinuring niya ang pag-ibig, ang sakripisyo ko, at ang kanyang posisyon sa buhay bilang isang regalo na dapat lang niyang matanggap, isang karapatan na hindi pwedeng agawin sa kanya. Ngunit ang kasakiman at kawalang utang na loob ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Walang sinuman ang may karapatang ituring na regalo, ang pagmamahal ng iba, o ang anumang biyaya na ibinibigay sa atin. Ang kawalang utang na loob at kasakiman ay nagbubunga ng pagkasira, hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. Ang bawat desisyon, ang bawat kilos, ay may katumbas na bunga at kailangan nating panindigan ang bawat isa. Pinagmasdan ko rin ang kalikasan ng tao sa modernong mundo. Ang manipis na hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti ng katahimikan at pagkilos.
Nalaman ko na ang kabutihan ay maihalaga lamang kapag nailalagay sa tamang lugar, at kung minsan, ang pagiging tahimik, ang pagmamasid, ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Ang tahimik na ganti na aking ginawa ay hindi isang pagnanais na manira, kundi isang paraan para gisingin ang moralidad, para ilantad ang katotohanan sa harap ng lahat. Hindi ko pinili ang pagwasak, ang pagpapakita ng galit, kundi ang paglaya sa sarili. Hindi ako naging katulad nila. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang sumira, kundi ang bumangon at magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa kapayapaan ng sarili mong kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kalimutan ang nangyari, kundi ang tanggapin ito at palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ito ang tunay na tagumpay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kayamanan, sa kapangyarihan, o sa paghihiganti, kundi sa kapayapaan ng puso, sa pagmamahal na totoo, at sa pagtanggap sa kung sino ka talaga. Hawak ang kamay ni Marco, naglakad kami sa ilalim ng mainit na ilaw ng syudad ng Vancouver. Ang nyebe ay dahan-dahang bumabagsak, tila mga pira-pirasong alaala na unti-unting lumulutang sa hangin. Patungo kami sa aming tahanan, isang tahanan na hindi binuo ng kasinungalingan, kundi ng pag-ibig, pag-unawa at paggalang. Ito ang aming kanlungan, ang aming kapayapaan, ang aming tunay na kaligayahan. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagkumpleto ng aking kwento, isang kwento na puno ng mga aral, at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Narito ang iyong outro, ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Isang kwento ng pagtataksil, paghihiganti, at sa huli, paghahanap ng kapayapaan. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Maria? Kung kayo ang nasa posisyon niya, gagawin din ba ninyo ang ginawa niya, o may iba pa kayong gagawin? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Palagi kong binabasa ang bawat isa sa inyong komento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng aral, o nagpaiyak, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ay share din ito sa mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay makakaugnay sa kwento. At syempre, mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti para hindi ninyo mapalampas ang susunod na kabanata ng mga kwento ng buhay. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam? Baka sa susunod ang inyong kwento naman ang aming ibabahagi. Maraming salamat po.